Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 8, talata 12 hanggang 20. At sa ebanghelyong ito ay malakas na ipinahayag ng ating Panginoon, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na lalakad sa kadiliman." At kung susuriin natin sa ebanghelyong ito, sino ba ang taong nasa kadiliman? At ipinaliwanag ni Hesukristo ang kahulugan ng isang taong naglalakad sa karimlan. Sapagkat sinabi niya, "Nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta." At binigyang diin niya ang mga taong nasa dilim. "Hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan." Tila ba sinasabi ni Hesukristo, ang taong nasa dilim ay walang konsepto kung saan siya nanggaling at kung saan siya pupunta. At ito ay isang malaking katotohanan sa buhay natin ngayon. Ang isang taong malayo kay Hesukristo ay walang liwanag. Humahakbang sa buhay, gumigising sa umaga, naglalakbay sa daigdig na ito, ngunit walang layunin na pupuntahan. Ang isang taong nasa dilim ay hindi alam kung saan siya nagmula. Nakalimutan niya o maaring wala sa isip niya na siya ay nanggaling sa Diyos. At hindi niya rin alam ang patutunguhan na siya rin ay babalik sa Diyos. At napakaganda ng ebanghelyong ito, sapagkat tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon na tanggapin siya bilang liwanag sa ating buhay. Upang ating maunawaan ang totoong kahulugan ng ating pagkatao, na tayo lahat ay nilikha ng Diyos. Tayo ay nanggaling sa Kanya, at sa buhay na ito tayo ay inihahanda ng Panginoon sa pagbabalik sa Kanya. Kaya nga nakakalungkot na maraming tao ngayon na nabubuhay na para bang ligaw. Hindi alam ang mga landas na tatahakin sa buhay. Maraming tao na kapag tinatanong, hindi nila alam kung ano ang kanilang gusto. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa kinabukasan. Mga taong tila bang palutang-lutang sa hangin. Tinatangay na lang ng alon kung saan-saan. Mga taong lito sapagkat walang direksyon ang buhay. At sa umagang ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon. Tanggapin mo ako bilang liwanag. Sinabi nga sa Salmo, ang salita ng Diyos ang liwanag na tumatanglaw sa ating mga hakbang. At ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay sa pakikinig sa Kanyang salita, upang malaman natin ang bawat hakbang na ating gagawin. At malaman natin at maunawaan kung ano ang kahulugan at layunin ng ating buhay. Isang napakagandang larawan ng ilaw. Sapagkat ang ilaw, habang nagbibigay ng liwanag, siya ay nauupos, katulad ng isang kandila. Habang tumatanglaw, ay nawawalan ng buhay. Kaya nga, nang sinabi ng Panginoon na ako ang ilaw ng sanlibutan, siya ang ilaw na magbibigay ng liwanag sa ating kadiliman. Habang ginagawa niya yun, unti-unting nauupos ang kanyang buhay.
Kaya nga kung titignan natin ang krus ng Panginoon, ito ang krus ng liwanag ng pag-ibig. Isang Diyos na patay, isang Diyos na wasak, isang Diyos na sugatan. At ayun yung tanging paraan upang maihatid ang liwanag na hinihintay ng sangkatauhan. Kaya nga sa araw na ito, nais tayong palayain ng Diyos sa isang buhay na nasa kadiliman. Nais niya tayong tanglawan upang makita natin ang landas na tatahakin. Isang landas na magdadala sa atin sa kaganapan at kaligtasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.